Nagsisimula ang pelikulang ito sa pamamagitan ng pagpapakita sa Amerika noong panahon ng pagbabawal, isang panahon kung kailan ilegal ang alak. Isang wanderer na nagngangalang John Smith ang nagmamaneho ng kanyang sasakyan mula Texas papuntang Mexico. Sa pamamagitan ng kanyang mga iniisip, nalaman natin na si John ay palaging naglalakbay. Sa pagkakataong ito, nagpasya siyang huminto sa isang maliit na bayan na tinatawag na Jericho, na mga 50 kilometro ang layo mula sa hangganan ng American-Mexican. Ang bayan ay kontrolado ng dalawang malalaking gang, ang isa ay pinamumunuan ng Irish na gangster na nagngangalang Doyle at ang isa ay ng Italian gangster na pinamumunuan ni Fredo Strozzi. Pagdating ni John sa Jericho, nakita niya ang ilang miyembro ng gang na tumatambay sa tabi ng kalsada. Nang mga oras na iyon, nakangiti pa sa kanya ang isang tindero ng kabaong na medyo nakakatakot. Ngunit bago pa man makatapak si John sa lupa ng Jericho, nasangkot siya sa gulo sa gang ni Doyle. Nangyayari ito dahil hindi sinasadyang tumingin si John sa isang babaeng nagngangalang Felina, na nagkataon na kasintahan ni Doyle, habang tumatawid siya sa kalsada. Nagalit dito ang gang, at sinira nila ang kotse ni John, na nag-iiwan sa kanya na talagang nabalisa. Galit na galit, pumunta si John sa opisina ng sheriff para iulat ang nangyari. Ngunit sa halip na tulungan siya, sinabihan siya ng dalawang duwag na sheriff na sina Ed Gold at Bob na umalis na lang sa bayan sa lalong madaling panahon. Habang naghihintay na maayos ang kanyang sasakyan, pumasok si John sa isang gusali at nagpa siya na uminom sa isang bar na pag-aari ng isang lalaking nagngangalang Joe Monday. Habang nag-uusap sila, nalaman ni John na ang mga gangster na sumisira sa kanyang sasakyan ay bahagi ng Irish gang. Ipinaliwanag ni Joe na ang Irish gang at ang Italian gang ay naging magkaaway mula nang dumating ang dalawang grupo sa Jericho. Ang kanilang patuloy na pag-aaway ay naging dahilan pa nga ng maraming tao sa bayan na magpasya na lumipat sa mas ligtas na mga lugar. Matapos sabihin ni Joe kay John kung nasaan ang headquarters ng Irish gang, bumalik si John sa kanyang silid at inihanda ang kanyang baril. Gusto niyang harapin ang mga tauhan ni Doyle na sumisira sa kanyang sasakyan. Nang dumating si John sa punong tanggapan ng Irish gang, hiniling niya sa kanila na bayaran ang pinsala sa kanyang sasakyan. Ngunit sa halip na pag-usapan ito, sinubukang barilin ng mga tauhan ni Doyle si John. Napagtantong nasa panganib siya, mabilis na inilabas ni John ang kanyang baril at pinaputukan sila, na pinatay sila. Ang balita tungkol sa pagkapanalo ni John sa shootout ay mabilis na kumalat, at si Strozzi, ang pinuno ng Italian gang, ay humanga sa mga kasanayan sa pagbaril ni John, lalo na dahil natalo ni John ang mga tauhan ni Doyle, kabilang ang isa sa kanilang pinakamahusay na mga shooter na kasalukuyang wala sa Mexico. Nagpa siya si Strozzi na makipagtulungan kay John at inalok siya ng trabaho sa Italian gang. Ipinaliwanag niya na maaaring malapit na silang makipagbakbakan sa Irish gang sa sandaling bumalik ang kanilang nangungunang shooter mula sa Mexico, kaya kailangan ni Strozzi ang mga kasanayan sa pakikipaglaban ni John. Nag-alok pa si Strozzi na bayaran si John ng malaking halaga ng pera. Dahil sa tukso sa alok, pumayag si John na sumali sa Italian gang. Di nagtagal, tinanong ni Strozzi ang kanyang personal na assistant at kasintahan, si Lucy Kalinski, na ipakita kay John ang silid na inihanda nila para sa kanya. Nang gabing iyon, naghapunan si John kasama ang mga miyembro ng Italian gang. Habang kumakain, ipinakilala ni Strozzi si John bilang kanilang pinakamahusay na shooter. Gayunpaman, si Giorgio Carmonte, ang nakababatang pinsan at malapit na tagapayo ni Strozzi, ay hindi sumang-ayon sa desisyon na kunin si John. Naisip ni Giorgio na ang pagpapasok kay John sa kanilang gang ay maaaring masira ang kasunduan sa ceasefire na mayroon sila sa Irish gang sa Jericho. Ngunit walang pakialam si Strozzi at nanatili sa kanyang desisyon. Dahil ayaw na niyang magkaroon pa ng gulo sa pagitan ng magkapatid, nagpa siya si John na bumalik sa motel ni Joe. Nang nasa kwarto na siya, tumawag si John ng call girl para makipagbakbakan sa kanya, pero espiya pala talaga ang babae na pinadala ni Doyle at ng mga tauhan niya. Ito ay humantong sa isang shootout sa motel kung saan kailangang ipagtanggol ni John ang kanyang sarili laban sa mga gangster na ipinadala upang patayin siya. Sa maulan na gabing iyon, nang marinig ni Strozzi ang tungkol sa pag-atake, mabilis niyang inutusan si Lucy na sunduin si John mula sa motel. Pagkatapos ay tinipon ni Strozzi ang lahat ng miyembro ng kanyang gang sa labas ng lungsod. Habang papunta sina John at Lucy sa lugar ng pagpupulong, sinubukan ni John na matuto patungkol sa mahiwagang pangalan ni Strozzi.
Ipinaliwanag ni Lucy na espesyal ang pangalan ni Strozzi at hindi basta-basta banggitin, tinawag lang niya ito sa pangalan niya kapag sila lang ang magkasama. Di nagtagal pagkatapos dumating sina John at Lucy, inihayag ni Strozzi sa kanyang mga tauhan na nalaman niyang kontrolado ni Doyle ang kanilang supplier ng inumin mula sa Mexico. Dahil dito, plano ni Strozzi na turuan ng leksyon ang Irish gang sa pamamagitan ng pag-hijack sa truck na may dalang mga inumin para sa grupo ni Doyle. Sa araw ng pag-hijack, ang lahat ay naaayon sa plano. Ang mga lokal na opisyal na dapat ay protektahan ang paghahatid ng mga inumin para kay Doyle ay nasuhulan ni Strozzi, kaya lumipat sila ng panig at tinulungan si Strozzi sa halip. Salamat sa mga tiwaling opisyal na ito, matagumpay ang pag-hijack. Nang maglaon, nakipagkita si John kay Ed sa opisina ng sheriff at hiniling sa kanya na tiyaking makakaalis ng bayan ng ligtas ang call girl na nahuli niyang nag-espiya para kay Doyle. Alam ni John na kung mananatili siya, malamang napapatayin siya ni Doyle dahil sa pagkabigo sa kanyang misyon. Sinabi rin ni John kay Ed na inagaw ng mga tauhan ni Strozzi ang truck na nagdadala ng mga inumin ni Doyle mula sa Mexico. Ibinahagi ni John ang impormasyong ito, umaasa na ibebenta ito ni Ed kay Doyle sa halagang $1,000. Si Ed ay hindi sigurado tungkol sa pagtitiwala kay John dahil natatakot siya sa kanyang buhay kung ang impormasyon ay lumabas na hindi totoo. Ipinaliwanag niya kung gaano mapanganib si Hickey, na ibinahagi na pinatay ni Hickey ang kanyang sariling ama noong siya ay 10 taong gulang pa lamang. Pagkatapos ng kamatayan ng kanyang ama, si Hickey ay ipinadala sa isang orphanage, ngunit noong siya ay 15, sinunog niya ito at pinatay ang lahat ng nasa loob. Nang marinig ito, tiniyak ni John kay Ed na totoo ang impormasyon at hiniling kay Ed na ibahagi ang perang makukuha niya sa pagbebenta nito. Maya-maya, binisita ni John si Lucy sa kanyang silid dahil nasa labas ng bayan sina Strozzi at Giorgio. Hiniling ni John kay Lucy na bigyan siya ng impormasyon tungkol kay Strozzi dahil plano niyang ibenta ito kay Doyle. Nangako si John na ibabahagi niya ang pera kay Lucy kung sakaling matuloy ang deal, at hindi tinanggihan ni Lucy ang hiling niya, na lihim na may nararamdaman para sa kanya, lalo na nang sinabihan siya ni John na magpalipweds ng gabing magkasama. Kinabukasan, pumunta si Doyle kay John at inalok siya ng pagkakataong sumali sa Irish gang. Handa pang ang magbayad ng malaking pera si Doyle kung tatanggapin ni John ang alok, ngunit hindi kaagad sumagot si John at sinabi niya kay Doyle na kailangan niya ng oras para pag-isipan ito. Pagkatapos makipagkita kay Doyle, pumunta si John sa punong tanggapan ni Strozzi at sinabi sa kanya na gusto niyang huminto sa pagiging miyembro ng Italian gang. Nagalit talaga si Giorgio dahil naghinala siyang nag-alok si Doyle ng maraming pera kay John. Sinasadya ni John ang mga bagay-bagay dahil gusto niyang lumala ang tensyon sa pagitan ng dalawang gang. Makalipas ang ilang araw, nabalitaan ni Hickey, nakababalik lang sa Jericho, na inagaw ng gang ni Strozzi ang kanyang truck na may dalang mga inumin mula sa Mexico. Ang balitang ito ay nagpagalit kay Hickey, at nagplano siyang maghihiganti kay Strozzi at sa kanyang grupo. Kinabukasan, pumunta si John sa repair shop para tingnan ang kanyang sasakyan. Sinabi sa kanya ng mekaniko na ilang araw na ang nakalipas, may dumating na nagtanong tungkol sa may-ari ng inaayos niyang sasakyan. Doon, naghinala si John na ang taong iyon ay si Giorgio, na maaaring nagtatangkang patayin siya. Dahil napagtanto ni John na nasa panganib ang kanyang buhay, nagpasya si John na pag-awayin ang dalawang gang sa Jericho. Pagbalik ni John sa motel, mabilis niyang tinawagan si Giorgio at sinabi sa kanya na nalaman ni Doyle ang tungkol sa pag-hijack ng Italian gang sa drink truck ng Irish gang. Binalaan ni John si Giorgio na mag-ingat dahil may mga chismis na plano ni Doyle na patayin si Strozzi, na ngayon ay nagtatrabaho sa isang lalaking nagngangalang Ramirez, ang hepe ng pulisya sa hangganan. Kahit na hindi na bahagi ng Italian gang si John, tiniyak niya kay Giorgio na tumpak ang kanyang impormasyon. Nang gabing iyon, nakipagkita si John kay Lucy para makipagpalitan ng impormasyon tungkol sa nangyayari kay Strozzi at sa kanyang grupo. Ibinunyag ni Lucy na si Giorgio ay papunta sa Mexico upang makipagkita kay Ramirez, na naniwala sa babala ni John. Kinabukasan, pumunta si John sa Irish gang at sinabi sa kanila na pupunta si Giorgio sa Mexico para suhulan si Ramirez bilang bahagi ng plano ng Italian gang na mag-hijack ng isa pang truck ng inumin. Matalinong iminungkahi ni John kay Doyle na hulihin nila si Giorgio, na pinsan ni Strozzi. Nang marinig ito, natuwa si Doyle at binigyan si John ng maraming pera para sa impormasyon, ngunit kinuha lamang ni John ang $2,000 gaya ng napagkasunduan nila kanina. Sa pulong na ito, tinanong din ni Doyle si John kung nagpasya siyang sumali sa Irish gang.
Sa kasamaang palad, sinabi ni John na iniisip pa rin niya ito, na ikinainis ni Doyle. Nang maglaon, ipinadala ni Doyle si Hickey sa Mexico upang harangin ang pagpupulong nina Giorgio at Ramirez. Pagdating ni Hickey sa bar kung saan nakikipagkite si Giorgio kay Ramirez, inilabas niya ang kanyang baril at nagsimulang barilin ang mga parokyano ng bar kasama na si Ramirez. Napagtanto ni Giorgio na siya ay nasa panganib kaya nagpa siya siyang sumuko kesa mamatay sa crossfire. Samantala, pumunta si John sa isang lumang simbahan sa isang liblib na bahagi ng Jericho kung saan nadatnan niya si Feline na nanalangin para sa kanyang yumaong anak na babae. Ibinahagi ni Feline ang kanyang malungkot na kwento kay John. Minsan na siyang ikinasal sa isang mahirap na lalaki at nagkaroon ng isang anak na babae, ngunit si Doyle, na labis na nagmamahal kay Feline, ay kinidnap siya, at bilang isang resulta, nawala ang kanyang anak na babae. Nagulat si John nang makita si Feline sa simbahan na walang bantay. Ipinaliwanag ni Feline na ang simbahan ang tanging lugar kung saan hindi nagpapadala si Doyle ng sinumang magbabantay sa kanya. Nang bumalik si John sa bayan, nakilala niya si Captain Tom Pickett, isang senior Texas Ranger doon. Hiniling ni Tom kay John na tumulong na maalis ang mga gangster sa Jericho upang hindi masira ang bayan dahil sa kanilang alitan. Pinayuhan ni Tom si John na ipagpatuloy ang paglalaro sa magkabilang panig ng hindi lubusang sumasali sa alinmanggang upang makatulong siyang sirain ang isa sa kanila. Binigyan ni Tom si John ng 10 araw para tapusin ang gawaing ito at pinahintulutan siyang gumamit ng anumang mga pamamaraan na kinakailangan para matapos ang trabaho. Samantala, pumunta si Hickey at ang kanyang mga tauhan sa punong tanggapan ng Italian gang at sinabi sa kanila na nahuli nila si Giorgio. Humingi sila ng ransom na $100,000 kung gusto ni Strozzi na iligtas si Giorgio. Noong panahong iyon, nagkasundo ang dalawang gang na gawin ang palitan malapit sa hangganan ng US at Mexico sa susunod na hapon. Sa araw ng palitan, nakipagkita si Strozzi at ang kanyang mga tauhan kay Hickey, nahawak si Giorgio na hostage ngunit lihim na inagaw ni Strozzi si Feline bilang kapalit para kay Giorgio. Imbes na tunay na pera ang dala ni Strozzi ay nilagyan pa ni Strozzi ng mga salansan ng papel ang kanyang malite na ikinagalit ni Doyle, ngunit wala siyang magawa dahil si Feline ay hawak pa rin ni Strozzi. Sinabi ni Strozzi kay Doyle na ibigay si Giorgio kung gusto niyang iligtas si Feline. Dahil sa matinding pagmamahal niya kay Feline, pumayag si Doyle sa kasunduan at umalis sila sa lugar. Kinabukasan, nakipagkita si Lucy kay John matapos siyang paalisin ni Strozzi sa punong tanggapan ng gang. Sinabi ni Lucy kay John na noong nakaraang gabi, talagang nalasing si Strozzi at binugbog siya ng husto dahil hindi niya sinasadyang tawagin siya sa kanyang unang pangalan. Pakiramdam niya ay hindi na niya kayang mabuhay pa sa Jericho, humingi ng tulong si Lucy kay John upang makatakas sa bayan sa lalong madaling panahon. Walang pag-aalinlangan, binigyan siya ni John ng pera para makapagsimula siya ng bagong buhay sa ibang lungsod. Nang gabing iyon, nakipagkita si John kay Doyle at sinabi sa kanya na nagpasya siyang sumali sa Irish gang na pinamumunuan ni Doyle. Gayunpaman, hiniling ni John na mabayaran siya ng maaga para sa kanyang mga serbisyo. Pumayag naman si Doyle, alam niyang si John ay isang bihasang shooter. Tinanong ni John kung nasaan si Feline, na nagkukunwaring nag-aalala tungkol sa kanyang kaligtasan kung magdulot ng mas maraming problema si Strozzi. Walang hinala, sinabi ni Doyle kay John kung saan nagtatago si Feline, na protektado ng 8 gwardya. Pagkatapos ay binalaan ni John si Doyle na hindi ito sapat na proteksyon dahil nabalitaan niyang kumuha si Strozzi ng mahigit 20 shooter mula sa labas ng bayan upang salakayin sila. Dahil dito ay nabalisa si Doyle kaya't hiniling niya kay John na pumunta at protektahan si Feline sa safe house. Pagdating ni John sa safe house, pumasok siya sa loob at mabilis na pinatay ang mga gwardya na naghahapunan. Pagkatapos ay umakyat siya sa itaas kung saan si Feline ay hawak ng ibang lalaki. Doon, hindi na nagaksaya ng oras si John at binaril ang lalaki, na pinalaya si Feline. Pagkatapos ay binigyan niya siya ng $1,000 na nakuha niya kay Doyle at sinabihan siyang umalis sa Jericho sa lalong madaling panahon. Bago siya magmaneho, ibinigay ni Feline kay John ang kanyang krus na kwintas bilang paraan ng pagsasabi ng salamat sa pagtulong sa kanya na makatakas mula sa bitag ni Doyle. Kinabukasan, pumunta si Doyle at ang ilan sa kanyang mga tauhan sa safe house para tingnan si Feline, ngunit sa halip na makita siya, nakatanggap sila ng masamang balita mula kay John. Nagsinungaling si John at sinabi sa kanila na pagdating niya, nakita niyang patay na ang mga gwardya, ngunit nawawala si Feline.
Nagsimulang maghinala si Doyle na nagpadala si Strozzi ng isang grupo ng mga shooter upang patayin ang kanyang mga tauhan doon. Ipinaliwanag ni John na hindi siya nakabalik kaagad sa punong tanggapan dahil naghihintay siya kung babalik si Feline, sa pag-aakalang maaaring tumakas siya sa pag-atake. Gayunpaman, hindi na siya bumalik kahit sa oras ng pagdating ni Doyle. Habang tila naniwala si Doyle sa kwento ni John, si Hickey ay lihim na naghinala na maaaring si John ang nasa likod ng pag-atake. Dahil sa pangyayaring ito, nagpa siya si Doyle na utusan ang kanyang grupo na salakayin si Strozzi. Nang maglaon, nang bumalik si John sa Jericho, hinarap siya ni Doyle at ng kanyang mga tauhan dahil natuklasan nila ang kanyang kasinungalingan. Inihayag ni Doyle na walang pananagutan si Strozzi sa pag-atake sa safe house ni Feline dahil si John talaga ang sumalakay sa safe house. Nalaman nila ang katotohanan matapos matuklasan ang kwintas na ibinigay ni Feline kay John sa bulsa ng kanyang jacket. Walang pag-aalinlangan, inutusan ni Doyle ang kanyang mga tauhan na kaladkarin si John pabalik sa kanilang punong tanggapan at bugbugin. Sa sandaling iyon, sinubukang pilitin ni Doyle si John na sabihin sa kanya kung nasaan si Feline, ngunit nanatiling tahimik si John, kaya't binugbog siya ng mga tauhan ni Doyle hanggang sa siya ay nasugatan ng husto. Matapos maiwang walang magawa si John, iniwan siya doon ni Doyle at ng kanyang mga tauhan. Nang maglaon, nang tingnan ng mga tauhan ni Doyle si John, laking gulat nila nang makitang nakatakas ito mula sa silid kung saan nila siya ikinulong. Mabilis na inutusan ni Doyle ang kanyang mga tauhan na harangan ang lahat ng labasan mula sa lungsod upang mahuli si John kung susubukan niyang tumakas. Pinuntahan din nila ang bar at motel ni Joe ngunit hindi nila makita si John kahit saan. Nagalit si Doyle, at sa kanyang takot, sinabi ni Joe sa kanila na nakita niya si John sa kasino, na siyang punong tanggapan ng gang ni Strozzi. Pagkaalis ng Irish gangster, mabilis na nakipagkita si Joe kay John, na sa buong panahon ay nagtatago sa ice storage area ni Joe. Samantala, sinalakay ni Doyle at ng kanyang mga tauhan ang grupo ni Strozzi sa kasino, na sinunog ang lugar, umaasa na si John, na inaakala nilang nagtatago doon, ay masunog hanggang sa mamatay. Kinaumagahan, dinala ni Joe si John sa lumang simbahan na madalas puntahan ni Feline kung saan nagkita sila ni Ed, na naghihintay sa kanila. Di nagtagal, nagpa siya sina Ed at Joe na bumalik sa Jericho upang maiwasan ang pagtaas ng mga hinala ni Doyle. Sa kasamaang palad, nahuli ni Hickey si Joe at napagtanto niyang nagsinungaling siya nang malaman niyang wala si John sa kasino. Di nagtagal, pinahirapan ni Hickey at ng kanyang mga tauhan si Joe, sinusubukang pilitin siyang ibunyag ang kinaroroonan ni John, ngunit tumanggi si Joe na magsalita. Samantala, si Ed, na nakakita kay Hickey na dinala si Joe, ay mabilis na nagsumbong kay John. Dahil sa pasasalamat niya kay Joe sa pagtulong sa kanya, nagpa siya si John na bumalik sa Jericho kahit na hindi pa siya ganap na nakaka-recover. Nang dumating si John sa punong tanggapan ni Doyle, naglunsad siya ng pag-atake sa mga tauhan ni Doyle upang iligtas si Joe. Dahil kilala sina Doyle at Hickey na papunta sa Mexico para sa negosyo, hiniling ni John kay Ed na maghatid ng mensahe sa kanila, na nagsasabing hihintayin niya sila sa lumang simbahan. Isang araw, sa wakas ay dumating sina Doyle at Hickey upang makita si John sa simbahan. Si Joe, na nandoon din pero ayaw makialam sa mga problema ni John, ay piniling magtago nang makitang dumarating ang mga gangster. Sa kanilang pagkikita, sinabi ni Doyle kay John na gusto niyang kalimutan ang nakaraan at hiniling kay John na sumali sa Irish gang at magtrabaho kasama si Hickey. Ngunit hindi interesado si John sa alok. Biglang lumabas si Joe sa pinagtataguan at binaril si Doyle. Sa kaguluhan, mabilis na natapos ni John ang trabaho sa pamamagitan ng pagbaril hanggang sa mamatay si Doyle. Nang makitang patay na ang kanyang boss, sinabi ni Hickey kay John na ayaw niyang mamatay sa Texas at hinamon siya sa isang tunggalian sa Chicago balang araw. Ngunit ito ay isang panlilinlang lamang dahil lumalabas si Hickey ay lihim na nagplano na salakayin si John doon mismo. Gayunpaman, mabilis na nag-react si John at madaling natalo si Hickey. Sa huling eksena ng pelikula, kinuha ni John ang cross necklace mula sa bulsa ng Amerikana ni Doyle at pagkatapos ay nagmaneho palayo sa kotse ng gangster, na nagpatuloy sa kanyang paglalakbay sa Mexico. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.